po sa bawat isa. Amen. Tunay nga po no, na rainy season na. Amen, Jun. Malamig na, no? Sarap na matulog, mag-movie marathon. No? Amen. Pero kahit na masarap matulog, no? Praise God, naririto po tayo ngayon. Amen. Dahil mas masarap pong mapakinggan ang salita ng ating Panginoon. Amen. Ang inihanda ng messenger po natin ngayong umaga. Amen. Hallelujah. So tunay nga po, no, na napakahalaga, no, na malaman natin, alam natin sa puso natin kung sino na tayo kay Kristo. Amen. Dahil alam natin kung saan tayo mag-i-stand. Amen. Tunay nga na ang pagsubok nariyan. Amen. Ang negativity ng mundo nariyan. Amen. Ang tukso nariyan. Amen. But then again, nariyan din ang ating Panginoong Jesus na siya ng He lives in us already. Amen. Nananahan na atin sa ating mga sarili. Amen. Kaya talagang I believe, no, na halos tayo po ay nakaka-relate sa kwento ni Joseph. Amen. Alam ko po na may kanya-kanya po tayong hinaharap sa bawat buhay natin. Amen. But then again, praise God. Amen. We are already victorious in Him. Amen. Dahil talagang tunay nga na napagtagumpayan na ng ating Panginoong Yesus. Amen. Kaya kapatid, ano man nakikita ng mata mo sa paligid, ano man ang naririnig ng tenga mo sa paligid, no, na negative, amen, na nagbibigay ng discouragement sa'yo, kapatid, hindi na ikaw yan. Amen. Dahil ikaw, kay Kristo, ikaw ay anak niya, ikaw ay matuwid, ikaw ay karapat-dapat, amen. Ikaw ay mayaman, ikaw ay magaling na, amen. That you are prosperous because God is with you, amen. Just like how Joseph, just like how God, no, kung paano binago ng ating Panginoon yung buhay ni Jose, amen, na despite kung ano man yung nangyari sa kanyang negative, amen, hindi siya nag-focus kung paano magiganti sa mga kapatid niya, amen, dahil alam niya sa puso niya kung ano yung in-instill na vision ng Panginoon, at dun siya nag-focus, amen. Kaya talagang tayo po, no, ano man ang binubuga ng mundo, ano man ang deception ng kaaway, kapatid, alam ko na because of our relationship with the Lord, hindi na natin pinapansin. Amen. At mas nakafocus na tayo sa salita niya. Amen. At talagang yun ang nagbibigay kalakasan sa bawat isa. Amen. At alam ko, ang bawat buhay natin ay patunay sa kabutihan ng ating Panginoon sa buhay natin. Amen. Indeed, no, ng ating Panginoon ay tapat. Amen. At siya ay buhay. Hallelujah. Kaya talagang marapat, no? Marapat na siya'y purihin sa bawat minuto, bawat oras ng ating mga buhay. At tunay nga na siya ay sapat at higit pa sa ating mga buhay. Amen. Na talagang sa Panginoon, wala nang kakulangan. Amen. At talagang in the midst of chaos, in the midst of difficulties, we can praise His name. Amen. Hallelujah. Na hindi imposible sa atin. Amen. Hindi tayo nagpapanggap dito because of our relationship with our Lord. Amen. Because of His love, because of His grace. Amen. Dahil sa provision niya. Amen. Dahil sa revelasyon, no? Sa bawat pagbabasa ng pagbabasa sa salita niya. Amen. Truly na may revelasyon sa bawat puso natin. Amen. And praise God, alam ko kung bakit tayo narito ay dahil yon. Dahil nararanasan natin ang ating Panginoon, ang kabutihan niya sa bawat buhay natin. Amen. Kaya talagang all glory belongs to Him. Amen. At talagang tayo ay tagumpay na. Hallelujah. So this morning, let's all stand and give the best praise and worship to our Lord Jesus. Oh, we praise Your name. Hallelujah. Thank you, Lord. We bring back all the glory and honor, O God. Nararapat ka, Lord, na sambahin at purihin. Hallelujah. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maulit
pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Let us continue to lift our voices to our Lord. Hallelujah. Siya ay sapat na at higit pa sa ating mga buhay. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ooh, oh, oh, oh. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging maami matatakot sa pagkain. Pagkat naririyan ka palagi, di matitinan
pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Hoy, napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ang aking gusto hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Tunay nga na ikaw ay sapat at higit sa aming mga buhay, Jesus. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na All together. at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, higit pa. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang po. Wala nang iba. Ikaw lamang sapat na, Panginoon. Ikaw ay sapat at higit sa aming mga buhay. Hallelujah. And this morning, church, let us continue to focus our eyes. Let us continue to focus our attention, Panginoon, sa ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon, napakabuti mo, ika'y tapat, ika'y mabuting magpakailanman. Hallelujah. Patuloy kaming magpupuri, patuloy kaming sasayaw sa tagumpay na nasa amin na, Panginoon. Hallelujah. Yes, oh God.
hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Sampa, mahal kita, mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Pagkat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tibig mo siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Yes, Jesus, ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan. Minsan pa, Jesus, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo, kailanman. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Come on, church! Kailan may di magbabago ang kabutihan mo, kailanman. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Come on, church, let's all declare. Ika'y mabuti magpakailanman. Pagkat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Pagkat ako ay nabubuhay, awitin ko
magpakailanman, Panginoon. Mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, ang iyong likha, luluwang hatiin ka. Napakabuti mo. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, ang iyong likha'y luluwang hatiin ka. Napakabuti mo. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Come on, church. Ating purihin ang ating buhay na Diyos. Siya ay mabuti. Noon, ngayon, at pagpakailanman. Let's all declare. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Oh, ika'y tapat, Panginoon. Ika'y tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka nagbago, Panginoon. Salamat sa buhay. And dahil sa inyo, Panginoon, narito kami ngayon. May buhay na ganap at kasiyasiya. Come on, church. Let us continue to worship our God, kasi He deserves all the praises. He deserves all our praises. Let us exalt His name. Hallelujah! Itinataas ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin. Dinadakila ka namin, Panginoon. Tunay ngang ika'y mabuti. Tunay ngang ikaw ay tapat, Panginoon, sa aming buhay. And the reason why we are here, oh Lord God, dahil sa inyo, this is our response, Panginoon. Dahil sa pag-ibig na aming naranasan sa inyo. Hallelujah!
Purihin ka, Ama. Maraming salamat sa pag-ibig mo, your unconditional love, Panginoon. Ang patuloy na dala-dala namin sa aming buhay, O Lord God. Maraming salamat po. Maraming salamat, Panginoon. Kami ay matagumpay na dahil sa inyo. Let us all shout hallelujah sa ating Panginoon. Tagumpay na kami, Panginoon. Hallelujah. Pakabuti mo, Jesus. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Ang pag-ibig na ito ang nagbukas ng aming puso at kaisipan upang makita po namin that we are blessed, we are highly favored. Ang pag-ibig din ito ang naging dahilan kung bakit naging buhay na namin ang pagpapasalamat, ang pagpupuri, ang pagbibigay ng parangal dahil patuloy po naming nararanasan ang iyong kabutihan sa aming pong mga buhay. Kaya nga po, O Lord, ang aming mga kaluluwa ay nauuhaw sa iyong mga salita na siya pong nagiging pagkain ng aming kaluluwa upang lalo ka naming makilala sa aming pong mga buhay. Ang lahat pong ito, O Diyos, ay bunga ng iyong pag-ibig na ipinadama sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, O Lord, in response, kami po, O Diyos, ay umaawit ng papuri, ng parangal sa iyo, Panginoon. Sapagkat ito po, O Lord, ang isinisigaw ng aming mga puso na napakabuti mo, Panginoon. Napakadakila mo. Napaka-lawak ng iyong pag-ibig, ng iyong pagkalinga sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, O Diyos, wala pong dahilan na hindi kami magpupuri, na hindi kami magsama-sama upang itaas ang iyong banal na pangalan sa lugar na ito. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'i luluhang hatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'i luluwal hatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Okay, sa atin pong pagbibigay, isa rin pong isang bagay din na tayo ay sumasamba. Okay, tayo manalangin sa oras na ito. Dinadakila kita, Panginoon, at pinapasalamatan. Sa anuman tinatangkilik namin sa buhay,
pinasasalamatan kita, Panginoon. At gayon din naman, Panginoon Diyos, anuman, Panginoon, ang mayroon kami, ika'y bahagi nito, Panginoon Diyos. Kaya, Panginoon, lahat ng aming pasalamat, Panginoon, sa oras na ito, ang aming pagbibigay ay tanda ng aming pasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. umaga po sa bawat isa na nagagalak po kami na makita namin ang bawat mukha nyo po dito sa church. Amen. Despite of umuulan po. Amen. Hallelujah. So, tayo po'y tumayo. Kung bago ngayon, i-greet po natin ang ating mga kasama na may kasamang magandang ngiti. Hallelujah. Let's greet our sisters and brothers. Ang ating Pasko hindi magkukulang sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at pumaapaw sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahirap pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Pasko hindi magkukulang sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaakaw sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Mahihiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala namang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Sound. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, ang Diyos na buhay. Praise God.
So bago po tayo magsimula, nais ko po munang batiin ang ating floor director, ang ating IT head ng happy birthday and congratulations, Je. God bless. Hallelujah. So ipagpatuloy po natin ang ating topic ngayong umaga, yung ating 2025 theme, For Such a Time as This. Amen. At ang ating second quarter theme ay Faith that Sees God's Providence. At makikita po natin ang buhay ni Jose, ang siyang halimbawa po dito. Ang nais din naman ng Diyos ay makita sa atin ang ganitong klaseng pananampalataya. Na kung saan anuman ang sitwasyon, anuman ang ating kalagayan, nasaan man po tayo, ang mangibabaw po ay ang pananampalataya na nakikita ang probidensya ng Diyos. Ang nakikita natin ay pagpapala ng Diyos. Ang nakikita po natin ang gabay, patnubay ng Diyos, ang kanyang provision, ang kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig. Kaya po tayo nagpapatuloy sa ganitong gawain, nakikinig at nakikinig na salita ng Diyos, dahil yun po ang antas na dapat po nating maabot, na ang ating mga nararanasan sa ating kapaligiran, sa ating katawan, ay unti-unting nagdidim, kundi ang na-highlight po ay ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Amen. So mayroon pong isang anak, so kahit hindi pa Father's Day, next Sunday pa lang, mayroon pong isang anak na humihingi ng pera doon sa kanyang tatay. Sabi niya, Tay, pahingi ng 500, sabi niya. Ang sagot ng tatay, anong 400? Sabi niya. Ang laki-laki naman ng 300, sabi niya. 200 nga lang, ang hirap kitain. 100 pa kaya, sabi niya. Ano naman ang gagawin mo sa 50, sabi niya. Ito yung 20, enjoy, sabi niya. So, may mga magulang na gusto man nilang ibigay ang lahat para sa kanilang mga anak. Sadyang may limitasyon po sila at minsan ay walang kakayahan na ipagkaloob ang kanilang pangailangan. Pero mga kabataan, kahit ganun po yung kalagayan ng ating mga magulang, huwag tayong magalit, huwag tayong magwala, huwag tayong mawalan ng galang sa kanila, kundi nandoon pa rin ang mataas na paggalang at pag-ibig natin sa ating mga magulang. Amen? Dahil ito po ang kauna-unahang utos na may kalakip na pangako. Ang sabi ng salita ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina, ang iyong buhay ay haba at lalawig dito sa lupa. Yan po yung tandaan natin, mga kabataan. So kung iiyakma po natin ito sa buhay ni Jose, yes, si Jacob po, narinig ko po minsan ito kay pastor na siya ay nag-conclusion. Yes, si Jacob, may pagkukulang siya. Maaring siya ay nagkaroon ng favoritism. Itinangi po niya ang kanyang anak na si Jose. Dahil po doon, yung kanyang mga kapatid, ang mga kapatid ni Jose, ang mga anak ni Jacob, ay nagkaroon ng selos, paninibugho. At ito ay nauwi sa galit, nauwi sa pambubugbog sa kanilang kapatid. Itinapon nila sa balon hanggang ito'y ikanilang ipagbili. At hindi na nila alam kung buhay pa o patay ang kanilang kapatid. Amen? So, napakasama ng kanilang ginawa. Ni si Jacob ay hindi niya kayang baguhin ang kanyang mga anak. Pati na si Jose. Pero naniniwala po tayo na ang biyaya ng Diyos ay nandoon na noon pa man. Amen? Ang biyaya ng Diyos ang siyang babago sa kanilang buhay. Amen? Kaya ngayong umaga po, pag-aaralan po natin yung topic na God's Transforming Grace. At makikita po natin dito kung paano na-realize ng mga kapatid ni Jose ang kanilang mga pagkakamali, kung paano sila nagsisi, at kung paano po sila nagbago. Paano nabago ang kanilang attitude, ang kanilang pananaw, ang kanilang pananalita. And it is all because of the grace of God na kumilos sa buhay ng mga kapatid ni Jose. Lakasan pa ng konti yung monitor. Yung monitor dyan. Amen? So, bago po tayo magsimula, mahaba po yung aking, kaya pastor, kung konting overtime, pasensya. Kasi sakop ko po ang 42, chapter 42, 43, and 44. Pero, by God's grace po, masasama po natin ang lahat ng ito.
So, bago po tayo magsimula, dugtungan po muna natin yung topic ni Engineer. So, God's unfolding plan. Unti-unti na pong na-reveal ang plano ng Diyos kay Jose, di ba? At ang nangyari sa kanya, anong nangyari? Siya po ay na-promote. Naging second in command siya kay Pharaoh. Di po ba yun ang nangyari? Naging pangalawa siya kay Paraon. Napaka makapangyarihan. Sabi nga dun sa material natin, from prison to palace, no? Na hindi naisip ni Jose sa isang iglap lang ay ganoon ang mangyayari sa kanyang buhay. Pero dahil kasama niya ang Diyos, ang lahat ay posible. Amen? So, yun nga, promotion niya ay na-reveal na last week. At ang interpretation po niya dun sa panaginip ni Faraon ay nagkatotoo na rin. Nagkaroon ng 7 taong kasaganaan. 7 taon na maganda ang ani. Kaya nga naman, yung suggestion niya, mag-ipon sa loob ng 7 taon at yun nga po ang kanilang ginawa. Hanggang sa sabi nga po natin last week, hindi na kayang takalin ang lahat ng naipon na pagkain ni Jose na kasing dami ng buhangin sa dalampasigan. Ang dami, no po. Siyempre, ano lang yun, figurative speech lang po yun. Pero, ibig sabihin po, sobrang dami na ng pagkain. Ibig sabihin, ready na po sila para doon sa paparating na 7 taon tagutom. Amen? So, nagsimula na ang 7 years na famine, yung tagutom. So, ramdam na po ito sa buong Egypt. Pero nang maglaon, hindi lang Egypt po ang nakaranas ng tagutom. Pati na rin po yung mga karatig bansa nila. Kasama na po dito ang Kanaan. Ang Kanaan po ay ang lugar kung nasaan si Jacob, ang tatay ni Jose, pati na ang kanyang mga angkan. Siyempre, kasama na dun po yung mga kapatid ni Jose. So, naging laganap po ang tagutom. Kaya nang mabalitaan po ni Jacob na may pagkain doon sa Egypt, inutusan niya ang kanyang 10 anak. Amen? Sabi niya, mga anak, pumunta kayo sa Egypt dahil doon may pagkain. Bumili kayo, sabi niya. Pero wag ninyong isama ang bunso ninyong kapatid. May iwan dito si Benjamin, sabi niya. Kasi matanda na ako. Hindi ko maaatim na mawala pa pati ang aking anak na si Benjamin, sabi niya. So, pumunta po sila sa Egypt, sa madalit sabi, naglakbay sila. At pagdating po sa Egypt, eto na po ang nangyari. So, sa unang pagkakataon, pagkatapos ipagbili si Joseph ng kanyang mga kapatid, eto na po yung tagpo na magkikita-kita silang muli. Sabi po sa Genesis chapter 42, verse 6, bilang gobernador ng Ehipto, tungkulin ni Jose na pagbilhan na pagkain ang lahat ng tao. Kaya pagdating ng mga kapatid ni Jose, kapatid niya, yungkod sila kay Jose bilang paggalang sa kanya. Verse 7, pagkakita ni Jose sa kanila, nakilala niya agad ang mga ito, pero siya'y hindi nila nakilala. Hindi lang siya nagpahalata na siya si Jose. Nagtanong siya sa kanila kung taga saan sila. Sumagot sila, taga Kanaan po kami, at pumunta po kami rito para bumili ng pagkain. Naalala agad ni Jose ang panaginip niya tungkol sa kanila. So naalala din po ba ninyo ang panaginip ni Jose? Na ang kanyang yung itang pinalot ng trigo. Yung mga inani nilang trigo na nakabigkis ay luluhod sa kanya. Luluhod dun sa kanyang ibinigkis. At yung mga bituin, ang buwan, ang araw ay luluhod din sa kanya. Yun ang naalala ni Joseph. Kaya nagsalita siya ng masasakit na salita sa kanila. Ano ang kanya sinabi? Mga espiya kayo. Pumunta kayo rito para tingnan kung ano ang kahinaan ng bansa namin. Ang sagot nila, sumagot sila, hindi po kami espiya. Pumunta po kami rito para bumili ng pagkain. Magkakapatid po kaming lahat sa isang ama at nagsasabi po kami ng totoo. Hindi po kami espiya. Pero sinabi ni Jose, hindi ako naniniwala. Pumunta kayo rito para tingnan kung ano ang kahinaan ng bansa namin. Sumagot sila, 12 po kaming magkakapatid at isa lang po ang aming ama na naroon ngayon sa Kanaan. Ang bunso po namin ay naiwan sa kanya.
ang isa pa naming kapatid ay wala na. Sinabi ni Jose, kagaya ng sinabi ko, mga espiya talaga kayo. Pero susubukan ko kayong kung totoo talaga ang mga sinasabi ninyo. Isinusumpa ko sa pangalan ng Faraon na hindi kayo makakaalis dito hanggat hindi ninyo maisasama ang bunsong kapatid niyo rito. Verse 16, pauwiin ang isa sa inyo para kunin ng kapatid ninyo. Ang may iwan sa inyo ikukulong hanggang sa mapatunayan ninyo ang sinasabi ninyo. Dahil kung hindi, talagang mga espiya nga kayo. At ipinakulong niya ang mga ito sa loob ng 3 araw. So, mayroon akong gustong bigyan ng diin dito. Yung tanong na, bakit kaya tinawag ni Jose na mga espiya ang kanyang mga kapatid? So, in the course of chapter 42, 43, and 44, and 45, ito po yung makikita po nating nabigyan ng katuparan. At maaaring ito po yung dahilan kung bakit nagkaroon ng ganong kaisipan si Jose na pagbintangan ng mga espiya ang kanyang mga kapatid upang subukin ang kanilang katapatan. Alam naman po natin, ano man ang sasabihin ng kanyang mga kapatid, alam na ni Jose yon. Kaya lang, ang isang dahilan kung bakit pinagbintangan niya na may espiya ang kanyang mga kapatid, upang subukin sila kung tapat sila sa kanilang sinasabi. Upang somehow ma-realize, makita ni Jose kung talagang nagsasabi sila ng totoo at kung paano sila mag-respond doon sa pressure na ibibigay ni Jose sa pamamagitan ng kanyang pagtatanong at pagbibintang sa kanila bilang mga espiya. Pangalawa, para makuha ang impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Tandaan po natin, hindi nakilala ng mga kapatid ni Jose si Jose. At hindi rin po siya nagpakilala. Kaya paano po siya makakakuha ng impormasyon? So isa pong kaparaanan na ginawa niya, pinagbintangan niyang mga espiya ang kanyang mga kapatid. At mula sa kanilang bibig, sila na mismo ang nagsabi, 12 po kaming magkakapatid. May isa po kaming ama. At mayroon po kaming bunso pang kapatid na naiwan doon, si Benjamin. So mula sa kanilang bibig, nakakuha siya ng impormasyon tungkol sa kung ano ang kalagayan ng kanilang ama at gayon din ng kanilang bunsong kapatid na si Benjamin. Pangatlo, bahagi ng plano upang mapagsama-sama muli ang pamilya. Siyempre, ang nangyari, so ikinulong niya, pinagbintangan niya mga espiya ang kanyang mga kapatid, ikinulong niya ng 3 araw. So parang anong tawag dito? Ng garantiya para makabalik kanilang kapatid na kaya bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon para mabuhay. Yun ay kung susundin ninyo ang aking iuutos, sabi po ni Jose sa kanyang mga kapatid. Pwede nang umuwi ang ilan sa inyo para sa ganon maghatid ng pagkain dun sa pamilya ninyo na nagugutom, sabi niya. Pero, sabi niya, pagbabalik ninyo, isama ninyo ang inyong bunsong kapatid na si Benjamin. Pero ang ginawa po niya, nag-iwan po siya ng isa. Iniwan po niya si Simeon sa Ehipto, sabi ko nga po, bilang garantiya na babalik ang kanyang mga kapatid at isasama nila si Benjamin. So,
uuwi na po sila, pero ang sabi ni Jose doon sa kanyang utusan, ang gawin mo, yung kanilang biniling pagkain, ilagay mo yung pera na kanilang pinagbili doon sa sako nila. So yun nga po yung nangyari. At nung pauwi na po sila, natuklasan ng isa nang magpapakain po siya ng asno. Natuklasan niya, yung pera na kanilang pinambili ay naibalik doon sa kanilang sako. At pag uwi po nila, yun nga po, nung ibuhos na ang kanilang mga sako, nakita nila lahat ng kanilang ibinayad nandoon sa kanilang mga sako. So, tapos nung kinausap po nila ang kanilang tatay, sabi niya, napakahigpit po, napakabagsik po ng gobernador ng Ehipto, sabi niya. Biruin po ba ninyong pagbintangan kaming mga espiya, sabi niya. Kaya wala po kaming magawa, tanong po siya ng tanong. Kaya ipinagtapat na po namin kung ano po ang talagang kalagayan po namin, kung ano po yung pagkatao namin. Sabi po namin, 12 po kami magkakapatid sa iisang ama, at patay na po ang isa naming kapatid, samantalang aming bunsong kapatid ay naiwan sa Ehipto. Kaya sabi nila, kaya sa pagbabalik po namin, sabi nila sa tatay nila, isasama po namin si Benjamin kasi sabi ng gobernador, hindi po nila kami tatanggapin kung hindi namin isasama si Benjamin, sabi niya. Pero buong tanggi na sinabi ni Jacob, hindi maaari, matanda na ako, sabi niya, nawala na ang kanyang kapatid. Hindi ko maaatim na pati ang kanyang kapatid na si Benjamin ay mawawala din sa kanya. Bakit po napaka-espesyal ni Jose at ni Benjamin kay Jacob? Sapagkat po si Benjamin at saka si Jose, sila po yung magkapatid na buo. No? Yung iba nilang kapatid, yung 10, half-brothers lang po nila, kapatid po nila sa tatay. Pero si Benjamin at si Jose, sila po yung magkapatid na buo. At anak po sila ni Jacob sa pinakamamahal niya, pinakadarling niya na si Raquel. Kaya bukod tangi yung dalawa sa kanya. Sabi niya, hindi ako papayag na isama ninyo ang inyong kapatid, sabi niya. Kasi matanda na ako, parang hindi ko makakayanan kung mawawalay pa yung bunso ninyong kapatid sa akin. Pero dumating po yung punto, yung binili nilang pagkain ay naubos na. Sila at ang taggutom po doon sa Kanaan ay lumala. Kaya wala silang choice, wala pong choice si Jacob, kundi utusan muli ang kanyang mga anak na bumalik doon sa Ehipto para bumili ng pagkain. Pero sabi po ni Judah, Ama, sabi niya, na-imagine po ninyo yung flow ng kwento. Sabi ni Judah, Ama, hindi po kami pwedeng bumalik sa Ehipto hanggat hindi po namin kasama ang aming bunsong kapatid na si Benjamin. Yun po yung bilin niya sa amin. At kapag isinama po namin ang aming kapatid na si Benjamin, sabi po ni Judah, iyon po ay patunay na talagang yung mga sinasabi namin sa kanya ay totoo at hindi po kami espiya, sabi niya. At kapag napatunayan niya na totoo ang aming sinasabi, malaya po kaming pumasok at lumabas sa Ehipto para mangalakal. Sabi niya, kaya po, Ama, sabi niya, payagan na po ninyo na sumama sa amin si Benjamin. At sabi pa po ni Ruben, Ama, sabi niya, ginagaranti ako na ibabalik po namin ang inyong bunsong anak, sabi niya. At kung hindi ko po siya maibalik, sabi po ni Ruben, patayin na po ninyo ang 2 kong anak na lalaki. Ganun katindi ang kanilang talagang pinipilit nila ang kanilang ama kasi gutom na sila eh. Tapos sabi naman ni Judah, Opo, Ama, payagan na po ninyo. Itataya ko po ang aking buhay. Sabi niya, itinitiyak ko po na ibabalik ko po sa inyo ang inyong anak. At kung hindi ko po siya maibalik sa inyo, sabi ni Judah, ako na po ang sisihin ninyo habang buhay, sabi niya. Nag-change mind po si Jacob. Sige, sabi niya, bumalik na kayo sa Ehipto para bumili ng pagkain. Pero magdala kayo ng mga regalo, mga pabango, pulot, mga pistachio, sabi niya, parang almond yung isa. Upang sa ganon, mabigyan ninyo ng regalo ang gobernador, sabi niya. So lumakad na po sila, yan, sama-sama po tayong maglakbay. Pumunta na po sila pabalik kasama si Benjamin
doon sa Ehipto. At pagdating po sa Ehipto, nakita agad sila ni Jose. Siguro yun lang ang pinakahihintay niya, no? Kaya nga, tinawag niya ang kanyang utusan. Nandyan na yung mga taong galing sa Kanaan, sabi niya. Magkatay ka ng hayop at magsasalo-salo kami sa aking bahay na manananghalian, sabi niya. So, sinunod po ng utusan yung sinabi ni Jose at sila po ay nagsalo-salo ng pagkain. Siyempre, bago sila nagsalo-salo, ibinigay muna nila ang kanilang mga regalo. At siyempre, dahil nandun si Benjamin, special treatment po ang ibinigay sa kanya. Kung ang kanyang mga kapatid ay isang set lang ng pagkain, kay Benjamin ay 5 times. So, at nagtataka sila, bakit yung pagkakaupo nila, sunod-sunod. Mula sa bunso, pangalawa, pangatlo, pang-apat, nagtataka sila. Bakit alam ng gobernador ang kanilang pagkasunod-sunod? Pero siyempre, hindi na nila pinansin yon. Kaya pagkatapos ng pagsalo-salo, inutusan muli, tingnan po ninyo si Jose. Inutusan muli ni Jose ang kanyang punong alipin, sabi niya, punuin ninyo ng pagkain yung kanilang mga sako, sabi niya. At yung perang ibinayad nila, by the way po, yung perang ibinayad nila, ibinalik nila, sabi nila, baka po nagkamali po kayo, hindi po namin alam kung paano na ibalik sa amin yung pera namin. Pero nandito po, ibinabalik namin, sabi po nila doon sa pinunong utusan, at may extra pa po kaming pera para pambili ng pagkain, sabi niya. Pero bago sila bumalik sa Kanaan, nang sila'y nakabili na ng pagkain, eto na naman si Jose, sabi niya. Sabi dun sa kanyang utusan, bigyan nyo sila ng pagkain, pagbilhan nyo sila ng pagkain, yung hanggat kaya nilang dalhin, ibigay ninyo, sabi niya. At magbaon na rin sila ng makakain nila sa kanilang paglalakbay, sabi niya. Pero yung perang ibinayad nila, ibalik nyo muli. At ito po yung highlight dito. Yung nasa chapter, patapos na tayo sa chapter 43, papunta na po tayo ng 44, sabi niya, at yung sako ng pinakabunso, sabi niya, ilagay ninyo yung aking kopang pilak, sabi niya. Yung aking cup na inumin at ginagamit sa panguhula, sabi niya. So, inilagay po nila yung kopa na pilak kay Benjamin. At kinabukasan, maaga po silang umuwi, naglakbay. Hindi pa po sila nakakalayo. Pinahabol na po sila ni Jose. Sabihin mo sa kanila, bakit masama ang iginanti ninyong kabutihan na ipinakita nyo sa amin? Bakit pinagnakawan ninyo ang aming Panginoon? Kinuha ninyo ang kanyang kopang pilak na ginagamit niya sa panguhula, sabi po na. So hinabol nga nila at kung ano ang instruction ni Jose na kanila sasabihin, sinabi po nila doon sa mga kapatid at kay Benjamin. Siyempre, kampante po sila na hindi po sila nagnakaw, hindi po sila kumuha ng kopa, no po? Commercial po. So, nung madatnan nila, sabi nila, bakit napakasama ng ginawa ninyo sa amin, sa aming Panginoon? Kinuha ninyo ang kopa na ginagamit ng aming Panginoon sa pag-inom ng alak at sa kanyang panguhula, sabi nila. Nasabi ni Judah, hindi po namin magagawa yan, imposible, sabi niya. Sa katunayan nga po, sabi niya, nung unang pumunta po kami dito, ibinalik po yung perang ibinayad namin. Kaya ngayon pong bumalik muli kami, ibinalik po namin yon at mayroon pa po kaming extra na dala para pambili ng pagkain, sabi niya. Kaya imposible po ang sinasabi ninyong pagnanakawan po namin ang gobernador, sabi niya. Sige, sabi ni Judah, kung kanino po ninyo makita, ganun po sa lakakampante na talagang wala silang ginawang masama. Kung kanino po ninyo sila nakita, sabi niya, ang kopa, dapat mamatay ang taong yon, sabi nila. Kaya nga, yun, nag-umpisa na po silang maghalughog dun sa mga sakong punong-puno ng pagkain. Inumpisahan po nila sa panganay hanggang sa bunso. Yun nga po, nakita nila yung kopa doon sa bunso, kay Benjamin. Kaya ano nangyari? Sa sobrang kalungkutan po nila, pinunit nila ang kanilang damit. Sabi nila, wag po ninyong kunin na isama o gawing alipin ng aming kapatid. Kami na lamang po.
So ang ginawa po nila, isinama po si Benjamin at silang lahat ay bumalik doon sa Ehipto. At pagbabalik po nila sa Ehipto, nandoon pa po si Jose sa bahay nila. Sila'y nagpatira pa, siyempre po, sila'y nakiusap, nagmakaawa. At ang spokesperson po nila na lagi nagsasalita ay si Judah. Sabi niya, nung pumunta po kami dito, nagsalita po kami 12 magkakapatid, may tatay po kami na matanda na, at ang aming kapatid na si Benjamin, pinakabunso, ay kasama niya. At pinilit po namin siya na isama pero ayaw niya. Baka daw ikamatay niya kapag nawala yung aming kapatid na bunso. At kaya, mahal na gobernador, sabi niya, kung maaari po, sabi niya, ako na lamang po ang maiwan, sabi ni Judah. Pauwiin na po ninyo ang aming kapatid na bunso, pati na ang aking ilang mga kapatid. Hindi ko kasi maaatim na makita ang masamang mangyari sa aming ama kapag nagkataon, sabi niya. Dahil doon sa pangyaring, imaginein po ninyo, no? Hindi na matiis ni, hindi naman ako si Jose, ba't ako naiiyak? Kasi hindi po kami po yung mga kapatid ni Jose, pero 15 po kami, magkakapatid. So, yun nga po, hindi na matiis ni Jose. Yung eksena na nangyayari. Kaya pumasok siya sa kanyang kwarto at humagulgol ng malakas. Doon siya umiyak. At ang susunod na pangyayari ay isasalaysay po sa atin ng susunod na preacher. Hindi na po sa akin yon. Okay, nandito na po tayo. Yung remorse and transformation ng mga kapatid ni Jose ay makikita po natin doon sa kanilang mga conversation, sa kanilang kilos, sa pangyayaring naganap sa chapter 42, 43, and 44. Remorse and transformation. Doon pa lang sa chapter 42, nandoon na yung pag-amin nila sa kanilang ginawang kasalanan. Tandaan po natin ang pangyayaring ito sa verse 21 and 22 ng 42, nung pagbintangan po sila ni Jose na mga espiya sila. Kaya sabi sa verse 21, sila'y nagbubulang-bulungan, nag-usap-usap sila. Kasi alam nila, hindi naman naintindihan ng gobernador. Pero hindi nila alam na naintindihan sila ni Jose. At sabi nila sa bawat isa, habang hindi pa sila nakakaalis, sinabi nila sa isa't isa, mananagot tayo sa ginawa natin sa kapatid natin. Nakita natin ang paghihirap niya nang nagmakaawa siya sa atin, pero hindi natin siya kinaawaan. Kaya ito ang dahilan kung bakit dumating ang mga paghihirap na ito sa atin. Verse 22, sinabi ni Reuben, hindi ba't sinabi ko sa inyo noon na huwag ninyong saktan, pero hindi kayo nakinig sa akin. Kaya sinisingil na tayo ngayon sa kanyang pagkamatay. At last, inamin nila sa kanilang sarili na sila po ay nagkasala. So, ang unang makikita po natin somehow, nagigilty sila at mayroon na remorse sa kanilang mga puso. Doon sa puntong inaamin nila ang kanilang mga pagkakamaling nagawa sa kanilang kapatid. Amen. Pangalawa, ano pa po ang makikita po natin sa kanilang pag-uusap para masabi po natin mayroon po silang remorse. Remorse po, by the way, yung pagsisisi, parang panghihinayang, Panginoon, parang ganon. Sabi po dito sa chapter 44 verse 16, sinabi ni Judah, mahal po gobernador, wala po kaming kakatwiran po sa inyo at hindi po namin masasabi na hindi kami nagkasala. Ang Diyos po ang siyang naghayag ng aming kasalanan. Ngayon lahat po kami ay alipin na ninyo. Kami at ang isa na nakitaan ng kopa. Ito po yung pangyayaring nakita na yung kopa kay Benjamin at bumalik lahat sila doon sa Ehipto para makiusap. Ang sabi ni Jose sa kanila, bakit ganyan naman ang ginawa ninyo sa akin? Ginawa ninyo ako ng masama. Pero ang po nakita po kay Judah, pagpapakumbaba. Hindi na po siya nangatwiran na dating nagmamataas. Ito na po yung pagbabago. Mayroon na pong pagpapakumbabang nakita kay Judah. Hindi na po siya
nangatwiran, hindi na po siya nagdahilan, kundi nagpakumbaba na lamang po siya sa harapan ng gobernador. Pangatlo, paano po natin makikita ang remorse and transformation sa mga kapatid ni Jose? Yung pag-aalay ni Juda ng sarili, kapalit ni Benjamin. Ang tandaan po natin, di ba, ang dating ugali ni Juda, pati na ang kanyang mga kapatid, sila ay selfish. Iniisip na lamang nila ang kanilang sarili. Di baling magawan nila ng masama ang kanilang kapatid. Ma-justify lamang ang galit poot na nararamdaman nila sa kanya. Pero dito po, matutuklasan po natin yung unti-unting pagbabago nila sa kalambuhay. Sabi po ni Judah sa gobernador, kaya mahal na gobernador, ako na lang po ang magpaiwan dito bilang alipin ninyo sa halip na ang kanyang anak. At payagan niyo na lang po siyang makauwi kasama ng mga kapatid niya. Hindi po ako pwedeng umuwi nang hindi kasama ang anak niya. Hindi ko po kayang tiisin na makita ang masamang mangyayari sa aming ama. From being selfish to selfless. Amen? Mula sa pagiging makasarili, ay nakitaan po natin na hindi na niya ngayon iniisip ang kanyang sarili. Bagkus sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, ang kanyang pagiging makasarili ay napalitan ito ng pag-ibig at malasakit sa kanilang ama at pati na rin po sa kanilang bunsong kapatid. Amen? What a transformation ang nakita po natin kay Judah na ganun din ang nangyari sa kanyang mga kapatid. So inalay niya ang kanyang buhay sa kapalit ng kanyang kapatid. Hindi niya iniisip ang kanyang sarili, kundi ang kapakanan na ng kanyang ama at ng kanyang bunsong kapatid. Amen. Next. So kapag po pinag-uusapan po ang aspetong God's transforming grace, sa konteksto po ng ngayon po, sa ating kapanahunan na mayroon na po tayo ng salita ng Diyos, nananahan na ang banal na Espiritu, i-breakdown po natin kung ano po ang aspeto ng transforming grace na pinag-uusapan po natin. Number 1, na dapat po nating matandaan, ito ay inisyatibo ng Diyos. It is God's initiative. Sabi po niya, ang God's transforming grace ay hindi isang bagay na nakakamit sa sariling pagsisikap. Ito ay isang kaloob mula sa Diyos, ibinigay na walang kabayaran. Amen. Gaya po ng kaligtasan, ang biyaya po ng Panginoon na nagdudulot ng kaligtasan, ito po ay libre na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya nga mga kapatid, kaya kapag ang iyong pagbabago, ang iyong transformation, ay hindi mo pinagpagalan, hindi mo po ito pinapremyuhan o pinagwagian, kundi ito'y kusang dumaloy sa iyo, bunga ng pangunawa mo sa salita ng Diyos, bunga ng pangunawa mo sa pag-ibig at biyaya ng Panginoon. Masasabi mo, glory to God. Kasi hindi ako ito, kundi ang Diyos ang siyang kumilos sa aking puso, sa aking buhay, na naging dahilan ng aking pagbabago. Amen? Ng aking transformation sa buhay. Kaya sabi ni Pastora Plet, hindi mo sasabihin, sa Diyos ang papuri, sa akin ang kalahati. Kundi lahat ng papuri ay sa Diyos. Sapagkat alam mo sa sarili mo, hindi mo kayang magbago. Alam mo sa sarili mo, mahirap kang magbago. Pero dahil narinig mo ang salita ng Diyos na naghahatid ng kaligtasan, biyaya at pag-ibig sa buhay mo, unti-unting nabago ang iyong buhay. Kaya glory to God. Kasi ito ay hindi mo kagagawan. Ito po ay inisyatibo ng Diyos sa buhay mo. Sabi nga po sa Efeso 2:8-9, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Hindi ka pwedeng magmayabang. It is God alone. Amen? Gaya ni Paul, nung siya ay maborn again, na dating mamamatay tao, siya ngayon ang tagapagtanggol ng pananampalataya at nagpapakalat ng mabuting balita sa mga tao. At nang siya po ay makakilala na sa Panginoon, dumating po yung pagbabago sa kanyang buhay. At hindi lang pagbabago, kundi nagamit pa po ang kanyang buhay para sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga niya sa 1 Corinthians, kung ihahambing mo ko sa lahat ng mga apostol,
higit ang nagawa ko kaysa sa kanila, sabi niya. Pero ang sabi ni Pablo, yet not I, sabi niya, but the grace of God that is in me, sabi niya. Hindi ako ito, sabi ni Pablo. Hindi dahil sa akin, kaya ako nagbago. Hindi dahil sa akin, kaya ako nakakagawa ng mga bagay na ito. Kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin ang siyang dahilan kung bakit ako nakapagbago at nakakagawa ng mga bagay na ito. Kaya, ang bawat isa atin kapag nagkaroon po tayo ng transformation at hindi po sa ganang sarili nating pagsisikap, masasabi natin sa Diyos ang kapurihan. Amen. Pangalawang aspeto na binigtan po natin, ito ay pagbibigay lakas. It is for empowerment. Hindi lang ito tungkol sa kapatawaran, kundi sa pagtanggap na lakas upang mapagtagumpayan ang kasalanan at mamuhay ng bagong buhay. Amen? So, ang nagbibigay lakas po sa atin ay ang biyaya ng Diyos na tinanggap po natin sa ating mga buhay. Kaya ang tawag po natin sa ating cell group ay group empowerment. Kasi sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at alam niyo po ba sa ating group empowerment, ang topic natin na patuloy na pinag-uusapan, biyaya ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos, pag-ibig ng Diyos. At kung isasamap natin in one word, ang pinag-uusapan natin yon, Jesus Christ. So, because we believe Jesus Christ is a person, and grace is a person, and grace is Jesus Christ. Yun palagi natin pinag-uusapan. Kaya nga naman, tuwing tayo nag-uusap-usap, nagpapalakas, tunay po tayong napapalakas. Kasi ang lakas na taglay mo para ikaw ay makapamuhay sa bagong buhay at makapagbago ay galing kay Kristo. Galing sa pangunawa mo, sa biyaya ng Diyos na naririnig mo, pinagbubulay mo at tinanggap mo sa iyong buhay. So, Filipos 4:13, sabi niya, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Sino po yung nagpapalakas sa atin? Si Kristo. At si Kristo ang biyaya ng Diyos. Jesus Christ is the grace of God personified na tinanggap po natin sa ating mga buhay. At sabi pa po sa Romans chapter 6 verse 4, kaya tayo inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan upang kung paanong si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalatian ng Ama, tayo rin ay makakalakad sa panibagong buhay. Sa pamamagitan po ng ginawa ni Kristo, at yan po ay tinatawag natin biyaya, na tinanggap natin sa ating buhay, tayo po ngayon ay may lakas at kakayahang makalakad sa panibagong buhay na ibinigay na ng Diyos sa atin. Sabi nga ni Engineer last week, 2 Corinthians 5:17, no? Wala na ang luma, tayo ngayon ay may bagong pagkakilanlan. Makakalakad lamang tayo doon sa bagong pagkakilanlan natin at panibagong buhay na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng lakas na kaloob ng Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, doon po tayo makakapamuhay. Hindi sa ganang sarili natin. Amen. At sunod, ito ay para sa paglago at pagbabago. Growth and change. Ang biyayang ito ay kumikilos sa ating kalooban. Binabago ang ating mga hangarin, pag-iisip at kilos. Isa itong proseso. Sabihin po natin proseso. Malakas po, proseso ng pagsasalamin sa katangian ng Diyos. Hindi po ito overnight. Dumalo ka ngayon, bukas bago ka na. Hindi po, isa po itong proseso ng pagbubulay, pag-aaral, ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, nagpapatuloy tayo sa GE, nagpapatuloy tayo sa pagdalaw sa gawain ng Panginoon. Kasi naniniwala po tayo, hindi kaagad-agad mangyayari ang pagbabago. Siguro, initially, may pagbabago nang nangyayari, pero kapag ikaw ay nagpatuloy, makikita mo yung katangian ng Diyos ay nasasalamin na sa iyong buhay. Kasi dumuan ka sa proseso ng pagbabago at ang prosesong ito ay pagbubulay, pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Kaya wag po nating kalimutan ang ating mga pagtitipon. And number 4 na aspeto ng transforming grace.
Ito po, sa 2 Corinthians 3:18. At tayong lahat na walang talukbong ang mukha habang pinagmamasdan ng kalwalatian ng Panginoon ay unti-unting nababago sa gayon ding larawan mula sa kalwalhatian tungo sa kalwalhatian gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Precept upon precept, line upon line, glory upon glory, unti-unti pong nababago ang ating buhay dahil sa pag-unawa po natin sa pag-ibig at biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen. At isa pa pong aspeto ng transforming grace, ito po ay kabuuang pagbabago. Holistic transformation. Kabuuan po yung pagbabago. Ito ay nakakaapekto sa bawat aspeto ng ating pagkatao. Puso, isipan at asal. Hindi lang panlabas, kundi panloob at malalim na pagbabago. Palagi po nating naririnig kay Pastor noon. Ang pagbabago na dapat makita ng Diyos sa atin ay hindi nagsisimula sa panlabas. Nababaguhin mo ang panlabas, babaguhin mo ang iyong kilos para mabago ang iyong panloob. Hindi, ang pagbabago po, it is a holistic transformation. At ang transformation na yan ay nagsisimula sa ating puso, nagsisimula sa ating isipan, nagsisimula po sa ating kaibuturan. Binabago muna ng Diyos ang ating kalooban at kapag nabago ang ating panloob, susunod na lamang po ang panlabas. Kaya hindi ka na magtataka dahil dun sa pag-unawa mo sa biyaya ng Diyos, tinanggap mong pag-ibig ng Panginoon, ikaw ay nagpatuloy doon. Unti-unti kang nababago kasi nabago ang panloob mo. Amen? Hindi po muna natin inaayos ang labas, para sa gano'n, magbago ang aking panloob. Hindi po. Hindi po gano'n ang proseso ng Diyos. Ang binabago po na salita ng Diyos, biyaya ng Diyos, ay ang ating panloob na aspeto. At kusa na lamang po, lalabas at lalabas yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Meron pa ba? Yan. Sabi po sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. At paano mababago ang ating pag-iisip? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kadugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Amen? So kung isasama po natin ang lahat ng ito, makukuha po natin sa kabuuan kung ano po yung ibig sabihin ng God's transforming grace. Sabi po niya, tumutukoy ito sa makapangyarihan at aktibong pagkilos ng Diyos sa buhay ng isang tao. Sasabihin po natin aktibo. Hindi ko mo narinig mo ang pangaral ng biyaya ng Diyos. Total din naman. Grace naman pala yan eh. Kahit hindi ako magpursige na magbago, babaguhin din naman pala ako ng Diyos. Hindi po. Ito po ay aktibo. Active, not passive. Ibig sabihin, may gagawin ka. At ang gagawin mo ay hindi yung pagsisikap na magbago. Ang gagawin mo, babalik po tayo dun sa palagi natin sinasabi, mag-aral, magbulay, magpaturo ng salita ng Diyos, pag-aralan ng kabutihan ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang salita, upang sa ganon, yung aktibong pagkilos ng Diyos sa ating buhay na nagdudulot ng makabuluhan at pangmatagalang pagbabago ay mararanasan po natin. Pangmatagalang pagbabago po, hindi pansamantalang pagbabago. Hindi mabilis ang pagbabago, kundi proseso. Higit ito sa kapatawaran ng mga kasalanan, ito ay ang mapagmahal na kapangyarihan ng Diyos na nagpapalakas sa atin upang higit na maging katulad ni Kristo. Amen. One time po sa amin GE, noon, together with Pastor Edwin, ewan ko kung naalala niyo dito, mayroon po kami naging bisita, galing po ng ibang bansa, na nakijoin sa amin GE. Paminsan-binsan daw po siya ay nakakadalo sa gawain ng Panginoon. Pero sa pagsishare niya, in-enumerate niya yung kanyang mga nagagawang hindi maganda. Hindi ko na po sasabihin kung ano, ako'y ganyan, sabi niya. Ano po yung gagawin ko? Sabi po sa akin. Siguro marahil nag-i-expect siya na sasabihin ko, kapatid,
Magsisi ka na, talikuran mo na yan. Ang sinabi ko po sa kanya, magpatuloy ka sa salita ng Diyos. Magpatuloy ka sa GE. Magpatuloy ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil po naniniwala po ako, kapag siya'y nagpatuloy sa salita ng Diyos at naunawaan niya kung gaano siya kamahal ng Panginoon, kung gaano kabiyaya ang Diyos sa kanyang buhay, yung pagbabago ay kusa na lamang darating na hindi niya pinipilit ang kanyang sarili. At hindi siya mako-condemn. Hindi po siya madadown dahil noon, yun po yung mensahe natin. Masama ka, talikuran mo na yan. Bad ka. Kaya nga sa mga bata, di ba? Minsan tinuturo natin, bad ka, hindi tama yan. Tapos, ginagamit pa natin si Pastor Edwin. O yan si Pastor Edwin, kukunin ka niya. Mangwayang anak yan. Hindi po. Ang hina-highlight po natin sa ngayon, sa bawat tao sa ating GE, ay yung kabutihan ng Diyos. Ang hina-highlight natin ang biyaya ng Panginoon. Ang hina-highlight po natin ang pag-ibig ng Diyos. Upang sa ganun, ang pagbabago ng mga tao na kanilang mararanasan ay organic. Amen? Hindi pinipilit, kundi kusang lumalabas sa buhay ng bawat isa. Amen? Kaya nga po, kung may mga kapatid po tayo, may mga mahal sa tayo sa buhay na parang nakikita mo na imposibleng magbago, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Amen? Mabiyaya po ang Diyos. Ang kailangan lamang po natin gawin, magpatuloy po tayo sa pagbabahagi sa kanila kung gaano kabuti ang Panginoon, kung gaano kabiyaya ang Diyos. Amen? At alam po ba ninyo, ito rin ang aking naranasan. Habang binabahagi po natin kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano kabiyaya ang Diyos, kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Panginoon, hindi lamang po sila ang nababago, kundi tayo rin napapansin natin ng sarili natin, nababago din tayo. Na dati ikaw ay na dating judgmental, ay hindi ka na ngayon judgmental. Na dating nagko-condemn, ay hindi ka na ganun. Kasi bakit? Habang nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, unti-unti ka rin binabago ng salita ng Panginoon. Unti-unti ka rin binabago ng biyaya ng Panginoon. Kaya ngayon, mas at peace ka, mas at rest ka. Bakit? Kasi ang nakikita mo na ngayon sa mga tao ay ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Ang biyaya ng Diyos sa kanila. Kaya holistic po, no? Hindi lang sila, kundi sa'yo at sa kabuuan ang pagbabago na ibinibigay ng Diyos. Ito po ay malinaw na mababasa po natin sa Titus chapter 2, verse 11, sabi niya. At ito po ang last verse ko, sabi niya, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Verse 12, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Yung panghalip na ito, ano po yung tinutukoy nito? Yung kagandahang loob ng Diyos na nasa verse 11 na nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Kapag po pinag-uusapan po ay kagandahang loob ng Diyos, ang ibig sabihin po, biyaya ng Diyos. It is the grace of God. Amen? Ito, ang biyaya ng Panginoon, ang grace ng Panginoon, ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Ito rin, same ang tinutukoy, yung verse 11, yung biyaya ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos. Ito rin ang nagtuturo sa atin kung paano mamuhay sa mundong ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at makadiyos. Ano daw ang nagtuturo sa atin na makapamuhay ng may pagpipigil, matuwid at makadiyos? Ang kagandahang loob ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos. The transforming grace of God. Kaya magpatuloy tayo mga kapatid sa salita ng Panginoon. Magpatuloy tayo sa ganitong kaisipan at pagtuturo. Sapagkat sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya, doon po natin ma-access ang sinasabi po nating biyayang ito. At kailangan po natin ang salita ng Diyos. Amen? Kasi kung ma-access mo ang biyaya ng Diyos, we can access the grace of God through faith. Kung ang kailangan mo para ma-access ang biyaya ng Diyos ay pananampalataya, ang pananampalataya naman, ang kailangan ay salita ng Diyos. Roma 10:17, sabi niya, ang pananampalataya dumarating
sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay nagpatuloy sa pakikinig, pagbubulay ng salita ng Panginoon, darating ang pananampalataya. At kapag dumating ang pananampalataya sa iyo, yung biyaya ng Panginoon na nandoon na noon pa man na inihayag ng Diyos ay makikita mo at mararanasan mo sa iyong buhay. And the transformation in your life ay kusa na lamang darating. Sa mahal po natin sa buhay, kusa na lamang po itong mangyayari. Hindi dahil wala kang ginawa, kundi ikaw ay nagpatuloy sa salita ng Diyos. Amen po ba? Salamat po at magandang umaga po sa bawat isa. Kantahin po natin minsan po yung kabutihan ng Diyos. Thank you, Lord, for your grace, O God. Thank you for your goodness, O God. Thank you for your faithfulness. Napakabuti po ninyo, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin. Salamat, O God, sa inyong salita na nagbabago sa aming kaisipan. Binabago nito ang aming mga puso. Binabago po nito ang aming perception on how we perceive things, Lord God. At dahil doon, panloob ang aming pagbabago. Ang pagbabago na nais po naming mangyari sa panlabas ay kusa na lamang darating at mararanasan namin sa aming mga buhay. Thank you, Lord, for your goodness. Narising that song, The Goodness of God. Napakabuti mo, Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay. Tumayo po tayong lahat at awitin po natin ang kanta. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko kabulihan Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko kabutihan ng Diyos. Kabutihan mo kailan may di magbabago. Ang kabutihan mo, buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Come on, church. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan Diyos. Awitin ko ang kabutihan Diyos. Kita mo muna, punin mo naman. Amen. Pagpapalala natin po naman. Praise God. Salamat, Sir Francis. Kami sa kanyang misis at kami sa kanyang mga anak, si Joshua, at si Pete. Yung sabi lahat sila. Praise God. So, punin pa naman. At uli na, napaka-powerful ng Word God. Na? Talagang powerful talaga ang salita ng Diyos. Kaya po, sa bawat Sunday, there
is a transformation sa ating mga buhay. So, nandun yung pagbago. At alam ko yung binhi na inatalim sa atin ay unti itong lalago. Amen? So, sabi nga po ng Romans 3:21, ngunit ngayon, iyag na kung paano itinuring ng Diyos na matuwid ang tao, ito'y hindi sa magitan ng pagsunod sa kautusan. Sa pagsunod sa kautusan, ang kautusan ang isinulat ng mga propeta at nagpapatuloy rito. So, sa English po sabi niya, the righteousness of God manifested without the law. So, ang katawiran ng Kristo ay naroon na. Kahit wala ang batas. Ang batas kasi, ang layunin ng batas. Yan po yung makita sa Romans 3:22. Ang layunin ng batas sa Old Testament ay para makita ng tao kasi makasalanan. At ito ang nagiging daan para ang tao ay masasabi niya, kailangan yung Diyos. Dahil ang kasulatan ay hindi ito magliligtas pa, hindi magliligtas sa Kanya, kundi ito ang nagpapahamak sa kanyang buhay. Lalo nagpapakondem, nagkahamatol na sa isang taong masalanan. Pero, ibang makabuan ng salita ay sila'y nagsikap. Nagsikap sila. Para ganun ay magiging matuwid at sila'y magkaroon ng kaligtasan. Pero ang totoo, hindi kaya ng tao na iligtas niya at magbago sa kanyang buhay. Kundi kailangan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya ang katuwiran ng Kristo ay naroon na. Nagmanifest na noong paman nung siya po ay sa Old Testament ay mamamatay pa lang. At ating kapanahon, namatay na si Kristo. Kailangan natin si Kristo para sa karoon ay tayo magkaroon ng kaligtasan at tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. So, nasimulan po sa sinabi ni Sir Francis. So, ang tao, kapag tunay niyang tinanggap sa kanyang puso, ang Panginoon, siya po'y bago na, sabi ng 2 Corinthians 5:7. Tayo po'y bago na. No? Tayo mature na, tayo ay banal na, patuwid na sa harapan ng Diyos. Tayo pinagpala ng Diyos dahil sa kay Kristo na sa nananano yun sa ating buhay, ang ating espiritu ay nagbago na. Ang sabi nga ng Sir Francis, yung kailangan nating patuloy ng pagbulay na sa Diyos sa ating mga buhay para sa magkaroon ng pagbago sa ating buhay. Yan po ang binabago natin ay ang ating mga kaisipan, ang ating puso. Na kung saan, ang ating puso, ang ating karnalidad na panaw sa buhay, ay kailangan niya makita kung ano ang sinasabi ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kung nasaan si Kristo, ang Espiritu at ang ating kalwa ay isang pong puso yan. Puso yung pareho, puso na bahagi ng puso. So, ang Espiritu ay laging nagsasabi, banal ka, matuwid ka, inatol na at talo na si Satanas sa buhay mo, huwag mo hayaan na maday ka ng kasalanan sa buhay mo. Kundi, lagi niya sinasabi, ikaw ay banal na at matuwid na sa buhay mo. Kaya po sila sabi yung John chapter 16, verse 8 at verse 9, verse 10. Kaya po, tayo po ay ganoon din, patuloy tayo patuloy. Yan po sa ni Jesus. Pag patuloy po tayo tuloy, buwas ka na po, ay patuloy natin maranasan ang kalayahan tinanggap natin kay Jesus. Patuloy maranasan ang pagpala, biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. At sabi nga po ng
Titus 12, kapag patuloy mo na diyan, ang biyaya ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, sabihin mo, yan po ang magtutulak sa atin kung bakit tayo ngayon ay magbabago sa ating mga buhay. Kung bakit sa ganun, hindi na tayo mahatol, hindi tayo mainit ng ulo. Kasi kapag nung tayo na-born, pag-uwi nyo, parang ang ulo nyo. No? Meron pa rin tayong mga bagay na kawinahan. Pero kapag tayo napapatuloy, nakikita natin patuloy sa ating mga buhay, kung gaano tayong kamahal ng Diyos, at paano niya ibinigay ang kanyang buhay para sa atin, yun po ang magtutulak sa atin kung bakit tayo ay nagbabaw, hindi dahil sa pastor, hindi dahil sa tao, hindi dahil sa anak natin, mga bulunan. Kumisa kasi maraming nagbago dahil sila'y may karamdaman na kailangan alisin ito, kailangan alisin ito. Dahil sa ngayon po, para tayo basta yung healthy conscious, kailangan kong huwag na ko ito, huwag ito. Subalit, ang tunay kasagutan ay si Kristo. Yan po ang matulong sa atin kung anong dapat natin kanina, hindi kanina. Sa atin, na tayo masaya. Hindi natin pinipigilan ang ating sarili. Hindi natin kinokontrol ang ating sarili. Ang kasiyahan natin katawan, kundi yan po ay kusa na ating ginagawa dahil masaya na ang ating mga buwan. Masaya na ang lahat ng ating ginagawa. Dahil hindi lang sa utos ng tao, hindi lang takot tayo sa tao, dahil takot tayo sa ating tao, kundi dahil tayo po ay masaya sa ating mga buwan. Kaya mahalin natin ang ating kapwa at tuloy natin masayang binabahagi ng salita ng Diyos na hindi tayo tinutulak lamang na kailangan Kristiyano na, kailangan gawin ito. Hindi po. Kundi dahil ito ay nasa ating mga buhay at ang biyaya ng Diyos ang siyang nagtutulak sa atin. Kaya po, magandang umaga sa inyo lahat. At tayo po ay sabihin natin, tayo patuloy na. Sabihin natin, tagumpay! 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 Okay, thank you, Lord. Tayo lang tumayang. Praise God. Pray pa no? Sige po. Kawin natin yung chorus. Salamat po, Panginoon, sa iyong ginamit, sa iyong pamilya. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa namin. Tunay, Panginoon, na ikaw ang aming Panginoon at patuloy naming naranasan sa iyong mga buhay. Tunay kami tagumpay, tunay kami malaya. Dahil sa iyo, Panginoon, at tunay kapayapaan, pag-ibig, kagalakan, ay patuloy namin naranasan sa iyong mga buhay. Pinupuri ka namin tinatagilya sa mga anak ng Espiritu Santo at tayo magsabi ng Amen. Yan lang. Praise God.